We're back! Dahil may nagtanong na naman kay Theo. Theo as a school, Theo as a person, a theologian, Father Francis Gustilo. So, keep on asking questions and please like and subscribe to Ask Theo and Share. Pero sa akin, theologian ka rin. Nag-aaral Siyempre. pa lang eh. Kasi ang theology, ibig sabihin po, yung may pananampalataya pero nagtatanong, ano nga ba? So lahat po tayo theologian. Because faith to seek understanding is called theology. For understanding the faith. Oo. Tama. Now, may nagtanong, kasi laging sinasabi, if you want to talk with God and have a conversation with Him, you pray. Kung conversation daw siya, paano kung maririnig si Lord during that conversation? Di naman siya nagsasalita. During my prayer. Una sa lahat, di ba, pag meron kang radyo, tinitingnan mo muna kung anong channel. And normally, between channels, di ba, sa ating radyo, may mga static or whatever you want to call it, garbled, no? So, dapat mag-tune in ka muna. So, kung gusto mo talagang maging conversation with the Lord, dapat klaruhin mo muna yung tuning in. So, actually, sabi nila, paano mo malalaman na nag-uusap talaga kayo ng Panginoon? Di ba? Ang una daw, tanungin mo sa sarili mo, gusto mo ba siyang kausapin? Oh. At bakit mo gusto kausapin? Meron ka bang tanong? Meron ka bang hinaing? Saya. So parang sa desire mo, sasabihin mo din, ano bang uri itong conversation namin sa Panginoon? Kasi pwede nating sabihin, Lord, magbibida ako sa iyo na nangyayari sa akin. Di ba? Kasi after that, sasabihin ko sa iyo, ito ba talaga ang gusto mo? Kasi meron tayong ganyan kay Kristo eh. Ang ganda-ganda na nangyari sa Kanya. Imagine yung sa Capernaum, lahat daw na may sakit na andoon sa bayan nila, sa labas ng bahay ni mother-in-law ni Peter. Tapos, bigla na lang nung kinaumagahan, umalis siya. Umalis siya daw para manahimik sa isang tahimik, deserted place, para magtanong. Ang kanyang dasal is, bida mo na Lord, ang ganda kahapon. Galing ako sa synagogue. Hangang-hanga yung mga taong sinabi ko. Pumunta ako sa bahay ni Simon Peter. Naalagaan ko na makatayo ang kanyang mother-in-law kasi may sinat, may flu. Tapos nun, nung kinagabihan na kasi tapos na ang Sabat, nagdagsaan ng bayan. Wala nang oras ako para magpahinga. Pero ngayong umaga, ang tanong ko, kasi feeling ko masarap tumira sa Capernaum eh. Tanggap na tanggap ako, welcome na welcome ako eh. Yun ba gusto mo? Di, ano sabi daw ng Diyos? Kasi sabi natin, paano natin alam conversation to talaga, no? Well, after siyang tumahimik, di ba? Tumahimik muna siya, di ba? Oo, tumahimik siya. Alam mo, yung pinag-usapan nila ng Diyos, hinanap siya ni Pedro at iba pang tao. Sabi niya, Hoy, ba't ka nandito? Bumalik ka sa bayan. Ang dami naghahanap sa'yo. Sabi niya, hindi pwede. Kasi hindi ako pinadala para doon lang. Sabi sa akin sa panalangin ko, pumunta ka rin sa ibang lugar. Kasi dapat din nilang makilala. Hindi lang ang runong, ang wisdom ng Diyos Ama. Gusto rin nilang malaman o maranasan ang pagmamahal niya, ang goodness niya. So, alis ka sa Capernaum. Kahit masaya na, kahit tanggap ka na, hindi naman iyon bakit kita pinadala. So, paano mo malalaman ang conversation ay nangyari? Actually, may paggagawa sa iyo ang Diyos. Okay. Kaya ka nagtatanong sa Kanya. Okay. O pangalawa, baka para sa iyong sarili, pagkatapos ng sinasabi nilang hinalangin,
nagpahinga ka, nakabalik ang hinga mo, sa paghinalangin mo sa Kanya, nakaramdam ka ng deep peace. Hindi tahimik, pero parang dalisay ng loob. At madalas, alam nyo, ang dalisay ng loob, ang kapayapaan na sinasabi natin, mapayapang kalooban, Is a response? feel mong kaya kang humarap. Confidence, parang- the period of tranquility and peace is a response, right? From God. Yes, of course. Yun ang Kaya niya kanyang- conversation, oo. di ba? Pero dahil doon sa dalisay o mapayapang kalooban na yan, Oo. parang mas handa ka humarap. Sa ano man. Bakit? May kasama ka. Kasi nung tumahimik ka, naramdaman mo nga, nandun na nga siya, at paano niya pinaramdam sa'yo? Sige, kaya natin yan. Hindi ka nag-iisa, Ninoy. Hindi ka nag-iisa. Napaka-86, hindi ka nag-iisa. Oh. So dahil doon, ang mangyayari, paano mo alam na kapag conversation ka sa Diyos, ang tawag dyan ni St. Francis of Sales, ecstasy of action. Ecstasy of action. Hindi nung ikaw ay nagdasal, Okay. kundi ano mangyayari matapos kang manahimik. May mangyayari. Nakapagmahal ka ba? Did you feel more confident and trusting about things around you? Na hindi naman mawawala yung problema. Hindi naman masosolve ang, sabihin natin, ang sakit. Di ba? Meron kang disease. Hindi naman mawawala yung cancer. Pero nagkaroon ka ng damdamin. Pero kaya mong harapin ang consequence ng chemotherapy. At naramdaman mo yung iba. Oo. At alam mo, hindi naman ikaw lang. May kasama. May kasama ka. Bakit? Alam nyo, pag tayo dumaan sa chemotherapy o ano man, Sana naman wag. hindi. Andun ang Diyos din. Bakit? Kasi tingnan nyo po, ifo-focus natin ha. Pag ikaw ay napalapit sa krus, yun ang di ba ang pagdurusa, malapit ka kay Kristo. Yung pagpapasakit. Hindi, ando ka sumama ka Yung lahat ng lumayo sa Kanya, malayo sa Kanya. Hindi, lahat ng lumayo sa sakit, sa pagdurusa, malayo sa Diyos. Nagdurusa sila pero nilalayuan nila? O hindi nila tinatanggap o kine-question nila? Dahil doon, nawawala. So there's Ang grace. kanilang There's grace. nawawala yung kanilang relasyon, yung lapit. Yung pagkalapit kay Kristo. So there's grace happening in your suffering. Also that. Pero di ba ang pinag-usapan natin yan? Yung conversation. Paano mo alam conversation mo sabi ni Francis of Sales, nasa ecstasy of action. So ngayon, Bakit? Pakidefine ng ecstasy of action. Ecstasy is something that static, uplifts you, right? that uplifts you. It makes you happy. Sabi ni St. Francis of Sales, they are very simple actions. Humble service. Loving kindness. Parang good conversation ang tawag yan kasi wala pang text Pero pag meron kang nakausap, parang umalis siya, magaan ang damdamin niya sa'yo. Okay. Magaan ang damdamin niya. Tapos sabi niya, So it's like after a prayer, you feel light. not only you, merong effect sa And ibang others. tao. Kasi hindi ka naman palagi na simbahan, nasa Lalabas ka lalabas ka magtatrabaho ka makakasalamuha sa pamilya So, tingnan mo, so ngayon, ang sabi ngayon, Ignatius na tayo. Kay Ignatius. Pagdating ng gabi, o even katanghalian, tanungin mo, kailan ba dumating ang Diyos sa daloy ng araw ko? Kasi nakausap ko siya kanina. Kailan siya dumating? Nahalata ko pala ang Panginoon, naghihirap. Doon sa isang pulube, doon sa aking anak. At salamat sa Diyos, naramdaman ko, nakalapit ako sa Kanya. Naitanong ko at least sa mga mahirap, kamusta po kayo? Saan pa po kayo nang galing? May kailangan ba kayo? May kailangan pa kayo? O kaya, pinatawa mo lang yung matanda. Pinatawa. Diba? Pinasaya mo. Oo.
Ecstasy of action, ibig sabihin, action eh. Yung sa explanation mo kanina, yung sa Capernaum, minsan ang sagot through other people, like si Peter, di ba? Pinuntahan siya. Na ginulo nga siya eh. Ginulo siya. So pa kanya Hindi sagot yun. Hindi sagot. Pero it could be for other people. Pero right? yung kwento doon kasi ni Saint Mark, ano ba ang pinag-usapan ng ama at ng anak? Siguro yung presenting sentimento ng anak, yung sabi ni Peter, Oo nga eh. Ama, ang ganda-ganda dito, sarap sa Capernaum, pwede ba ako magstay? Ang sabi ng ama, anak, hindi naman dahil yata dyan, pinadala kita. Para may iba pa na makarinig o maramdaman ang pagmamahala natin. Yun ang Diyos. Pero pwede mangyari yan na nagdasal ka tapos hindi, yung sagot, darating pala sa iba, may biglang lumapit sa'yo, uy, pwede niya gumamit ng instruments, di ba? To talk to you. Yeah. In that sense, pwede rin na hindi ka pumunta sa katahimikan, pero kinausap ka ng Diyos sa pamagitan ng iba. Oo, sa pamamagitan ng iba. Kunyari na lang, di ba? Ang lakas at ang ganda ng liwanag ng araw. Kung kailan mo gustong naglaba kasi ng ng kumot. Sabi mo, Panginoon, sarap naman, salamat sa sinag ng araw. Di ba? Nagsalita siya sa creation. Ang dami niyang paraan eh. Hindi lang tao. Kasi sabi ng iba, lang ako, scripture lang ako. Bakit? Ang radyo mo ba, ang TV mo, one channel lang? Di ba? Iba-ibang channel eh. Yung awareness and self-realization mo after praying that I know comes also from the Holy Spirit. That's also a conversation, right? There are many. The realization. Ang malawak kasi yung conversation with God. Malawak siya. Dahil kasi ang Diyos ang malawak. Sa bagay. Although ang ating presenting palagi sa dasal, limited. Pero pala, may nagsabi sa akin dito kunyari, nagdasal ka at sabi ng Diyos no, kasi may ibang plano. Ewan ko sino narinig ko ganun. Parang may tinek sa akin na kung no, kasi may ibang plano. That is true. Yun. So, ito po ang aming astio. Mas marami pa kayong malalaman kung maging part kayo ng school. It's open for everyone with the college. Ang masarap siguro manggaling sa inyong tanong. Paki-subscribe tapos magtanong kayo sa aming FB page. Actually, yung mga tanong ngayon na natanggap ko at tinatanong sa'yo galing sa iba, may mga iba ayaw magpangalan. Kilala mo sila. Wow. Okay lang po. Kasi madaldal daw ako. So we'll be back. Keep on asking, Teo.